Amen. Let us open our Bible in the book of Luke, chapter 23, verse 34. This is the first word. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amen. So Jesus Christ said, Father, forgive them, for they know not what they do. Amen. Kung alam po natin yung istorya dito, no, when Jesus Christ, amen, siya mismo, di ba, nagpatawad siya, amen. Siya mismo ay pinili niya na patawarin ang tao. Bakit niya sinabi ito? Dahil mismo ang tao na kanyang nilikha at kanyang niligtas. Ang dahilan ng kanyang kamatayan sa krus, sila mismo ang nagpapako sa kanya sa cross. Amen. Minsan sa buhay natin, may mga nakakagawa ng mga kasalanan sa buhay natin na kung titingnan natin, parang it is beyond limit, di po ba? Parang higit pa doon sa kaya mong palampasin at patawarin sa Kanya, di ba? But every time we encounter this kind of situation, alalahanin natin ang ating Panginoon na siya mismo, di ba? Kahit gaano kalaki yung naging kasalanan ng tao sa Kanya, taong pag-aari niya, taong nilikha niya, still, sa gitna ng ating pagiging makasalanan, minahal at pinatawad niya tayo. Yes. Sa kabila ng siya ay ipinako sa cross, nasabi pa rin niya, siya pa rin ay nag-stand in the gap between God the Father and the people, di ba? Nasabi niya, Father, forgive them, for they know not what they have done. Di ba? Napakalaki, church, ng grace ng ating Panginoon. So dito, God exemplified the true meaning of forgiveness. Di ba? Kaya sabi nga, kung ang Diyos nga, Diyos siya, nagpapatawad. So tayo din, di ba? Kahit gaano kalaki, gaano kahirap, gaano kasakit, piliin natin magpatawad. Amen. God bless us all. Samahan niyo akong makipagbukas in Luke chapter 23 verse 43. Amen na po ba? Amen. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Amen? Ito yung, di ba tatlo silang pinako sa cross? Ito yung isa, yung nag-repent siya. Tapos, nung nag-repent siya, sabi ng Panginoon, ito yung araw na isasama kita. So, pag tayo ay nag-repent sa Panginoon, ngayon, talagang ibibigay ng Panginoon yung kapatawaran. Hindi naman sinabi niya bukas o sa susunod, sabi niya ngayon. Diba? Napakaliwanag. Kung tayo ay magbalik loob ngayon sa Panginoon, walang imposible. Tayo isasama niya sa kanyang paraiso. Ano ba yung paraiso na sabi na dito? In the heaven o dito sa mundo? Diba? Pag literal nyo sasabihin yung paraiso, maganda siya. Diba? Napakaliwanag. Maaaliw ka. As in, paraiso, diba? Pero sabi ng Panginoon, yung paraiso na ito, sasabihin niya, na yung presensya niya ay nasa atin. Kung tayo ay magbalik loob lang sa Kanya. At ibalik yung lahat ng, yung magre-repent tayo, atin na alisin yung mga kasalanan at mag-focus tayo in the future na kasama ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, andyan lang siya at ibibigay niya yung pangako niya na hanggat dulo sasamahan ka at hindi ka iiwan. Amen. Amen. This is the word.
in third last word ng ating Panginoon sa John 19 verse 26 to 27. Sabi po, when Jesus saw his mother there and the disciple who him he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, here is your son." And to the disciple, "He is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Amen? Kasi di ba kung nakikita natin na tipong dito kasi yung malapit nang mamatay ang ating Panginoon nung mga oras na ito. Kumbaga nakita natin na kahit gaano siya nahihirapan nung nakita niya yung kanyang ina, kumbaga pinagbili niya pa rin doon sa disciple niya. So pinapakita dito na ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Di ba? Kung sa testimony natin sa ating buhay bilang isang magulang, di ba? Lahat tayo gagawin natin ang lahat para maipakita natin sa ating mga magulang at sa ating mga anak kung gaano natin sila kamahal. Kahit kumbaga nahihirapan na tayo, kahit yung ang kapalit is tayo na yung naghihirap yung katawan natin. So ganun din tayo sa Panginoon, diba? Lahat ng mga paghihirap niya ay ibinigay niya sa atin upang tayo ay matubos sa kasalanan. So wag natin sayangin yung paghihirap na ginawa ng ating Panginoon sa atin para lang kumbaga kasi sa every time na tuwing gumagawa tayo ng kasalanan sa buhay natin ng paulit-ulit, which means is paulit-ulit din nating ipinapako ang ating Panginoon sa krus. Kung inaalala natin yung mga paghihirap niya sa atin noon, wag nating hayaan na tayo ay malugmok pa sa kasalanan, kundi gumawa tayo ng tama at naaayon sa Panginoon. Amen. Amen? Babasahin naman natin ang pinaka-last word na sinabi ng ating Panginoon nung ipapako na siya sa krus. Makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Mateo, chapter 27. Matthew, chapter 27, verse 46. Bago siya nalagutan ng hininga, sabi niya dito, in about the 9 hour, 3 o'clock, Jesus cried with a loud voice, "Eli, Eli, lama sabachthani." That is means, my God, why have you abandoned me? Why are you leaving me, helpless, forsaking, and feeling me in my need? Amen? Yung sa panahon na to, tinatanong ni God, sabi niya, Lord, diba, anak siya ng Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Bakit hinayaan mo itong mangyari? Minsan sa buhay natin, chance, kailangan itong mangyari kasi bakit? Kasi ito yung way para tayo mabago, para tayo, kumbaga sa pinagdaanan ito ni Lord, kailangan niyang mamatay, kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng ito, kahit anak mo siya ni God, kasi may magandang plano si Lord sa buhay niya, which is, after 3 days, nabuhay siyang uli. Kailangan niya lang mamatay. Kailangan, kumbaga yung pinabayaan na salita, gusto ko itong i-transfer sa hinayaan. Minsan hinahayaan tayo ng Diyos na mawalan. Bakit? Para malaman natin na God is nagbibigay ng supply sa atin. Minsan kailangan na hayaan ni Lord na may isang taong gumawa sa atin ng masama para matuto tayong magpatawad. Hindi naman natin pwedeng sabihin, uy, pinapatawad na kita. Isip ng tao, ha? Ba't mo pinapatawad? May ginawa ba akong masama sa'yo? Di ba wala? Kaya kung nakakaranas man tayo, ginawan tayo ng hindi maganda, it means, kailangan natin matutunan kung paano magpatawad. Amen? Kung lahat sa buhay ko ngayon, gusto ko lang i-testimony, although may oras tayo, sa nangyari sa pamilya ko. Alam niyo, napakaganda kasi bakit? Pinagpipray ko kay Lord, pati yung pamilya ko, gusto ko rin silang mabago. Yung pamilya ko, gusto ko rin maglingkod sa'yo. Yung pamilya ko din, gusto ko rin makilala kanila bilang kanilang Diyos na tagapagligtas. So, ibig sabihin ng ako. So, sa panalangin ko na yung kikilos si Lord sa buhay ng pamilya ko. Amen? Kailangan niyang tanggalin yung mga bagay na hindi maganda, na hindi maayos, para totally makasunod yung pamilya ko doon sa kagustuhan ng Lord. Kaya napaganda ng pangyayari kasi bakit? Pinakausap ko yung ate ko. God is good. Sinasabi niya sa akin, God is good. Pag sinasabi ko sa kanila, katulad ng sinasabi ni Bishop, na all things works together for good. Sinasabi ni Pastor Pisan sa akin, ang sabi niya, sinabi mo sa akin,
no? Yung lahat ng bagay na nangyayari dito sa mundo ay may dahilan. So, kahit na gano'n ang nangyayari sa pamilya ko, super thankful ako kay Lord kasi bakit natuto ang pamilya ko na lumapit sa Panginoon. Amen. Kaya hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Hinahayaan niya lamang na mangyari ang bawat bagay na yun upang tayo ay matuto at tayo ay may matutunan at mangyari ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Puli. Last word. Amen. The people of Jesus Christ for the cross. I am thirsty. Luke in chapter 19 verse 28 say later, knowing that all was now completed and so the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. First, it revealed Jesus' humanity. Humanity, there will be struggles. At nakikita natin in spite of Jesus' pain, struggles, Jesus turns to God in worship and prayers. Parang, yung time na yun kasi, nakapako si Kristo at nagkakagulo yung mga tao in that time. Tapos nagsalita si Jesus, I'm thirsty. Then, sa kaguluhang yon, kung sino pa yung nagpahirap kay Jesus, siya pa yung nakarinig. Siya pa yung nakarinig na nauuhaw si Jesus. Then, kumuha yung lalaki ng sponge, pero madumi yun. Tapos, isinawsaw niya dun sa may suka, maasim pa yun. Tapos gumawa ng paraan siya para iabot kay Jesus. Yung para mabigyan siya ng tuwid, pero maasim yun. No, parang inaano ko yun para sa sarili ko. Parang tinatawag niya ako kasi naligaw ako na landas. Paulit-ulit, nababalik, mawawala, babalik. Parang pinaano sa akin ni Jesus na nauuhaw ako sa mga salita niya para matuto ako sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Maraming struggle sa buhay ko na nangyari, hindi ko matanggap. Lalo sa pamilya ko, sa kapatid ko, sa tito ko. Yung parang kami yung sinisisi sa mga nangyari. Pero hindi ako nagpapatalo. Kasi alam ko may Diyos. Amen. Alam ko sa lahat ng nangyari nito, darating ang araw na hindi man kami pakinggan ng mga kamag-anak ko, ang Diyos ang laging nandiyan. Amen. Para sa amin. Siya lang ang magiging kakampi namin. Amen. At iyak talaga ako. Kaya ito, nandito ako kasi paulit-ulit akong tinatawag ng Diyos na lumapit sa Kanya. Matuto ako na magpakumbaba, na magpatawad. Kahit masakit, pero natuto talaga akong magpatawad. Kaya, sa lahat, Lord, salamat po. Dahil, uhaw ako sa pagmamahal mo. Uhaw ako na matuto ng mga salita galing sa'yo. Thank you po. Amen. Amen. Meron pang isa, si Tata. Kaya lang bumalik ako dahil po yung may toka nito ay bigla siyang napauwi ng Pilipinas. Amen. So this is the sixth of the last words of Jesus Christ found in the book of John, chapter 19, verse 30. Nadala ako doon. I think that is the most sincere thing na narinig ko sa araw na to. And sabi niya dito, when he had received the drink, nainom na niya yung suka, Jesus said,
it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Amen. Diba? Sabi ni Jesus Christ, gaano man kasakit. Diba? After that na nangyari lahat yun kay Jesus Christ. Diba? Natapos na lahat. Pagkatapos ng mga bagay na naranasan natin sa buhay natin, mga masasakit, mga mapapait, mga napakahirap, na akala mo hindi ka na makakalabas. Hindi po ba? No? Pero sabi ni Jesus Christ, it is finished. Tapos na. Kasi hindi naman namatay sa cross ang ating Panginoon para sa wala. Hindi siya napako sa cross para sa wala. He did all the sacrifice para ikaw at ako ay mapalaya. Amen. At gusto ko dito yung sabi niya, when he bowed his head, it demonstrates the humility. Amen po. At sabi niya, and he gave us his spirit. Pag nakakaranas tayo ng mga bagay na masasakit, ako nga itong week na to, the devil is trying to pull me down talaga na magsalita, na mag-isip ng masama, umaksyon ng masama. But then, I think my tongue, I calm my spirit, and this is, God said, it is finished. Yes. It is finished. Kaya naman, patuloy lamang tayo, church, when everything is put in the hands of God, we surrender totally to God, and we give up our spirit to the Lord, and God will going to take care of the rest. Amen. Have a peaceful day to all of us. Meron pa pong isa. Sino mo nakakalam ng istorya po nung... sino nakapanood na nung... Ako, pinanood yun yung Passion of Christ. No? Pero kagabi, nire-reminis namin ulit yung ano. Kasi gusto kong... Mas mahirap kasi minsan yung isang tao, nakikita niya eh. Kung sa binabasa niya. Kahit ilang beses mo siyang panoorin, sila nakapanood na. Kay Mel Gibson na hindi yung naunang panahon na ano. Kasi yung mga naunang panahon, walang dating eh. Parang ginalusan na gano'n eh. Pero yung si Mel Gibson, grabe yung mahirap na naranasan ni Jesus Christ. Diba? And then yung last word niya, bago siya nalagutan ng hininga, actually pinapasok ko po lahat yung mga position ng mga words. And then, gusto nga tawag sana si Bishop pagkabit, kaya lang late na, alauna na yata. Gugulay ko sana siya, pero nung nag-pray ako, sabi ko, kaya ba natin sabihin yung sinabi ni Jesus Christ na, Father, into your hands I commit my spirit. So, pag sinabi mong spirit, last lifetime mo na yun. Last na yun. You gave it all. Everything. No? Na, nung time na yun, hapon, siguro dito nila kinuha yung tuwing alas 3 na sa Pilipinas. Alas 3 nila, cut on the program. Magdadasal. Di ba sa school? So around the afternoon yun, na visualize po ninyo, biglang nawala yung araw, nagdilim. Yes. Nagdilim siya, nag-start na, nag-shake muna. Nag-shake yung so nagparamdam na. Nagparamdam na. Ang nakakatawa lang dito, no? So dinamit, sabi nga sa akin ni, nung pananonood kami, ang dami naman ng tao. Ang dami nandoon, pero bakit walang tumutulong? Kasi nung panahon na yan, sabi ko, ay mamamatay ka pag nakialam ka. Alis, sabihin sa iyo ng kawal na, why, Pastor Reng, buhatin mo nga yung cross, tulungan mo si Jesu Cristo. Pag hindi ka sumunod, mamamatay ka. So, nung panahon na yung batas is batas. Kaya sa dinami-dami ng mga audience na yun, walang tumulong kay Kristo para makaligtas siya dun sa kamatayan. Which is, sabi, alam natin, nakasulat. No? Habang binabasa ko ito, ang daming pinapakita ang Diyos sa buhay ko na alam ko kailangan nating marinig. Kasi nung time na yun, after sinambit ni Jesus Christ yung mga salitang Father, into your hands I commit my spirit. Talaga naman, nagdilim, dumagundong. As in, hindi lang yung 0.7 seconds na ano lang, as in matagal. And then, tsaka na-realize ng mga Emirate Bishop, they are the priests ng panahon na yun. Yes.
the high priest, Pariseo, na nagkutsa sa kanya at nag-convict sa kanya, na i-crucify siya. So naramdaman nila yung nginig ng paligid. Kasi sinabi nila kay Jesus Christ, ngayon mo sabihin na Diyos ka. Ngayon mo ipakita sa amin na Diyos ka. Ibaba mo yung sarili dyan. Di ba sinabi mo, gigibayin mo yung templo? Pagkatapos 3 araw, bubuhin mo. Hindi mo nga maibaba yung sarili mo dyan sa krus. Sabi niya ganyan. So, ano nangyari? Yumanig ang buong paligid. Malamang nung panahon na yun, buong mundo. Alam niyo ano nangyari dun sa templo? Diba? Nabiyak. And then yung curtain, trivia. Itong kurtina na to, hindi basta kurtina. Pinakamakapal na kurtina nung panahon na yun. Siguro 4 inches thick yung kapal niya. At hindi mo mapupulit basta-basta. Imagine, just an earthquake, napulit yung kurtina. Mga sis, kasi parang brother, mga sister, no? This is the moment. Pero huwag naman ngayon lang na sa tuwing lang bang Semana Santa, sa tuwing lang bang alalahan natin. No, isa lang siguro gusto yung parte sa atin ng Diyos sa oras na to. God will going to break that thing in your life. Yung wall sa pamilya mo, hindi kayo nagkikibuan, hindi kayo nag-usap, babasagin ng Diyos siya. Yung mga problema na hindi matapos-tapos, hindi lang niya babasagin, talagang ihiwalay niya yan so that there will be a way. Ang galing niya. Diretso na. Aalisin niya lahat yung mga nakaharang na yan. Can you imagine, no? Yung mga tao nag-persecute sa Diyos, especially yung mga soldier na yun, on the spot, they declare, praise God, sabi niya. Kasi itong taong ito na nasa taas ng cross, he is a righteous man. He is the Son of God. Sa mga nasaksihan natin. That means whatever man nakapaligid sa atin, hindi naniniwala, hindi sumusuporta sa iyo, you feel everything's against me. Lagi na lang problema, tuloy-tuloy naman ako simbahan, ba't di na natapos, mabigat na yung balikat ko. Maybe there's something that you're not yet laying down Yes! sa ating Panginoon. Amen. Kasi wala naman iba tinuturo si Jesus Christ sa atin eh. I commit my spirit. Lord, I commit my life. I commit my problem. I commit my sickness. I commit all my family. Ay, yayanagin ng Diyos yan. He's going to shake everything. Yes. Para yung salvation. Yung Yes. pagbabago. Kung naalala niyo sinabi niya sa kay Maria, nilapit na siya ni Maria, umiyak si Maria. Di niya matiis siya, anak niya yun eh. Ano sinabi sa kanya ni Jesus Christ? I'm making new things. Sinabi niya kay Maria, I'm making new things. Kaya babasagin ng Diyos yung mga old sa life natin. Kasi He's going to do Yes. new things in our life. We just need to commit everything. Lay down at His feet. Kaya po natin. Amen. Amen, di ba? So, pagpapalong po sa Panginoon.